Yes, mga higala, mayong hapon ka natong tanan. Welcome diri sa itong palaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kung nyo makita karon mga higala, no, nata diri sa gawas, no, specifically nato diri sa SMX Convention Center, no, kung nasa mitambong kita, no, alang sa pinakaunang Mindanao Infrastructure Summit mga higala, no. Dagan-dagan ta mga iskutana, no, but anyways mga higala, dunay mga kuan, no, mga proposals nga ginasumitin, no, para sa tuwa diri sa development sa Mindanao mga katambayan. But anyways, una na mga higala, no, natay ma-interview din na usa sa miyembro sa MINDA Board o Mindanao Development Authority Board mga higala, no, aron nga masiguro ang development dinhi sa Mindanao, no. So anyways, una ta dira mga higala, no, unahon ta ning kuan balita mga higala, no, gikan sa to mga kahigalaan, no. Una na dira mga higala, pakita nato ng video karon ha. Na diri mga higala, asa naman to, una diha mga higala nitong Lunes, no, si ang Batikan nga kuan, no, Batikang Lingkod Bayan, no, nga si Senador Bong Revilla Jr., no, nagpaulan matud pa og tabang diha sa kuan, no, lahing lugar diri sa Mindanao mga higala nitong Lunes, Setyembre 30 mga higala, no, sa ilalom sa iyahang ginatawag na Bayanihan Relief or BR program mga higala. Miadto ang senador mga higala, no, dito sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, ug Sultan Kudarat aron manghatag og ayuda sa mga nanginahanglang kababayan, no, pinaagi sa assistance to individuals in crisis situation kon AICS mga higala, no, sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD. Gisugdan ni Revilla ang ihang adlaw sa pagpanguna sa oath taking sa mga bagong miyembro sa Lakas CMD kung asa siya ang national chairman sa partido. Pag humanini miadto kini sa lungsod, no, o sa Sultan Kudarat sa Maguindanao del Norte aron nga manghatag siya og tag o nasa 2,500 nga mga benepisyaryo. Ang kada benepisyaryo midawat og tag 2,000 pesos, no. Kauban ni Revilla sa pagpanghatag, no, sila Congressman Dimple Mastura o Vice Mayor Shamim Mastura. Gikan sa bayan, gikan sa lungsod sa Sultan Kudarat miadto ang grupo niini sa Datulin Sinsuat Maguindanao del Norte og nanghatag kini og 4 million pesos nga ayuda kung asa tag 2,000 pesos usab ang nadawat sa kada miadto sa maong lugar, no. Kauban usab sa mga aktibidad si Mayor Lester Sinsuat, no. Pagkahuman sa pagpanghatag nini sa Datulin Sinsuat miadto ang senador sa Dato Abdullah Sangki Maguindanao del Sur aron manghatag sa tabang usab ni Governor Bay Maria Manguda Dato, no. Sama sa ubang lugar nakadawat usab og tag 2,000 pesos ang mga kababayan nga miadto sa maong distribution mga katambayan, no. Bandang hapon miadto usab si Revilla sa probinsya sa Sultan Kudarat kun asa, no, giubanan kini ni Dato Pax Ali Manguda Dato aron manghatag og ayuda. Sumala pa nini nga sama usab siyang ginaingon nga ginahatag lang niya sa mga kababayan ang dapat nga para nga ilang madawat gikan sa gobyerno, no. Sumala pa nang hinaot kini nga makatabang ang iyang mga ayuda nga gipanghatag, no, sa ilang pangadlaw-adlaw nga panginahanglan hangtod sa mo asenso kini sa ilahang kinabuhi, no. So sumala pa ni Revilla mga katambayan nga dili siya nili siya mapulaan nga atuan ang mga kababayan nini para maghatag og tabang, no, og ihamatud pa nga kuno responsibilidad kung asa dili niya ni talikdan, no. Gisiguro sa senador nga padayon siya nga magpaabot og tabang sa iyang mga kababayan isip pati sa iyang gisumpaan nga tungkulin, no, isip lingkod bayan. So mao to mga higala, no, ang distribution ni Senator Bong Revilla Jr. mga higala, no. But anyways, kaganiya mga higala, no, nakahinabi nato, no, ang usa sa mga members sa MINDA Board mga higala, no, isa na dira mga higala, no, si Governor, no, sa Dinagat Islands, no, o Winsapod RDC Chair, no, o Regional Development Council Chair sa Caraga Region mga higala, na si Governor Nilo Demeray mga higala. Kung nasa na gina-envision, no, nga
connectivity no alang sa atoang kuno mga kababayan no, connectivity sa whole Philippines may gala. Ang target nila is dapat matagaan og connectivity ang mga lugar diri no, especially sa Mindanao mga higala kunasa permendita ulahin no. So anyways may gala alang sa ubang mga kuno especially kani road network isa ni sa mga target nila no. Anyways mga katambayan atong paminawon no ang pahayag kaganihan ni Governor Nilo de Marino ang chairman sa Regional Development Council sa Caraga Region o miyembro usab sa Minda Board. Paminaw na to. Yes, mga to. Speaking of infrastructures, because mostly sa reklamo nila sa may Caraga Region, especially diya sa may Agusan, Yes. grabe daw kayo katagtag ang Yes. So what will be the plan no, for that area no, or especially ng mga daghan nga reklamo nga maghubak na sa kanan dira kay tungod dili daw tarong ang road network diyan ang ba. Thank you very much for that question. Man tinuod na ma'am man no na ang dalan padulong Caraga, we will know nga naa ka sa Caraga Region ug magsugod na ang sungkaan. So sungkaan nga dalan. So mabuto nang in several forums in Caraga, we asked the Department of Public Works and Highways na dili na sila magunahuna nga magdula sila sungka sa among kalsada. So that's why I also brought that up in the Senate deliberation with Senator Mick Shubiri, because we were talking about infrastructure and tourism. And we are always talking about infrastructure and development, of course, that will go always together. If we have better infrastructure, we have better development. Of course, services and goods can easily be brought to one place to another if we have better roads. So, as I said, it has been discussed, and as of this year, they are trying to correct what are those problems, because I personally talked to Secretary Bunuan with the help of Secretary Magno sometime when I assume as the RDC chair. And together with the President, we are trying to fix problems relative to the roads going to Caraga Region. Additional sir, right now, unsa pa ang mga infrastructure plans for the Caraga Region? Dagantag mga game changer project that we believe that will bring development not only in Caraga but to the whole Mindanao as well. We had been talking about the big changer project or game changer project is the bridge from Surigao going to Nonok Islands to Dinagat to Southern Leyte Road. Southern Leyte, we are able to inaugurate the Pangil Bridge, Bay Bridge, that is around 3.7 kilometers. And Surigao Nonok is only 3.2 kilometers, so that's viable. Although a little bit longer is from Southern Leyte to Dinagat, that's around 18 kilometers, I think. So more or less, that's a little bit longer. But if we wanted to develop Mindanao, we have to connect the archipelago of the Philippines, connecting to Mindanao. That has been always the plan. If we wanted to develop Mindanao, not just by words, that there has been always a promise that we are land of promise, and we have been promised always that they will fix the connection. That's why we Mindanao, we felt aggrieved that we have been left behind. So, mura siguro na yung panahon na that's why we are pursuing this dream that we will connect Mindanao to Visayas, Southern Leyte. As Visayas, Region 8 is trying to connect also in Region 5, in Bicol Region, so that we will be able to connect Luzon to Visayas, Visayas through Southern Leyte to Dinagat, to Nonok Islands, to Surigao. Then we will be connected already because the Pangil Bay Bridge is already connecting Lanao and Misamis, and of course that will go to up to Zamboanga. So I think if we will be interconnected, services and flow of goods would be easy. Dali ra kayo, no? Dali ra kayo. So dili na ta mahadlok kung magbagyo whatsoever if we have that road network. So kung naana, wala na rason nga nung mubulag ang Mindanao sa Pilipinas si konsepto. No, mangyapon na nga to, para di yun nakabulag ang Mindanao, atong butangan og connection nga tulay. So that's
Number two about in relation to that, we have to fix also the airports in Mindanao. Okay, the airports, of course, that's in Caraga, we are trying to build an airport in Dinagat. That's in the plan already. We are going to make international airport the domestic airport in Siargao. We are going to relocate the airport in Surigao to make it bigger. We are going to Bislig is already operating now. We are reviving the airport in Tandag, and we are trying to make bigger airport in Butuan. If we are able to do the airport repair in whole of Caraga region and whole of Mindanao, traveling will be faster, mas paspas. So paspas ang development, no? Moran mo na itong ginatanaw. As we are envisioning the railway, Mindanao Railway, no? Para mo paspas ng Mindanao Railway na if we are able to connect Davao to Surigao via railway, then the services and goods can flow in 24/7. All first world countries, they are dependable or they got dependable railways. So kung gusto yun na to na mas mo asenso o paspas na pag-asenso, kaning infrastructure is very vital and important in making the development that we envision come into reality. Kay og dili na to ning buhaton karon, mamatay na lang tang tanan maura gihapon ning Mindanao. So mo nang I think it's the time that we have to be vocal and we have to be open. As the President BBM is with us in helping us to develop Mindanao with Secretary Leo Magno as our Minda Secretary. We will surely, and we are surely in the right hands. Thank you. Yeah, sure. Sir, nanabay timeline for this, especially yung katong bridge na yung ibanggo? Actually, Or on the pipeline pa na? yeah, actually we have already recommended this with Minda, with the NEDA ICC. Okay, for example, tagaan ta mong example, kanang tulay sa Socorro, padung sa Siargao, gikan sa Surigao, the plan has been approved and made sometime 10 years ago. Hangtod karon wa gihapon nahuman kay way pondo, kay wa man gyud pondo. Pero mo na akong strategy kanang amo sa Dinagat gikan sa Surigao, gibuhat namo ni Sec Magno og PPP. Dili na ta isulod na ni Muga Amanggod kanang General Appropriations Act for Infrastructure na siya ceiling. Okay. So dapat ang imong ceiling dili ka mo lampas og 2.5 billion or I don't know kung na-increase na ba. Nya kaning uban 168 billion maning tulay. So pila pa ni katuig na po katuig pa ni una masugdan. So pila nateng edad ana si Dennis Lasso akong amigo classmate man mi ani. Siguro nga si Pinta na siguro na siya kung anog na pulo katuig. So murag tiguang na, no? Aray kumidyara na. Siguro si Dennis Lasso na kung napulo katuig sa isinta na kay 50 pa man si Dennis Lasso. So murag mo na siya. So importante yun na nga atong ipipipira kay for example kaning tulay. So kung imo nang ipipipi, pwede man na butang toll fee. Nabuhat ganin ng 28 kilometro gikan sa airport padung dito sa may Quezon City. 28 kilometro man na. O gikan ka dito sa Quezon City sa north, padulong ka dito sa Cavite, Cavitex, kataasan na. Ang ano nabuhat man nila og tulay-tulay lang kuan 23 kilometros. Diba 4 kilometros, 50 basig na po pa or 15 pa or nabuhat ganin ng dako kayo ng kuan basta tulpihan. Imagine if we have that infrastructure going to Southern Leyte, tanang sakyanan mo agi diha, pila may imong ibayad if you are going to bring in a car or a truck gikan ka og Surigao padulong kag Southern Leyte, you got to pay around 10,000 12,000 pesos. Pero imo ra nang patulpihan og 3,000 kanang imong truck
daghang gyud mag-agi, paspas gyud ang cargo, paspas ang serbisyo. So dali ra ta mo agto tag Manila, pwede tag mamahaw diri sa Davao pagkagabi. Tuwa na ta. O di ba? In 24 hours. So in short, it will make mobility easy and at the same time bring services and products easier. Thank you. So mga katambayan, no, kung nabantayan ninyo ba kung ginagunitan akong mic, okay, lisod mong pud kayo niya saba kay sa sulod ba, no. But anyways mga katambayan, no, mao to ang pahayag ni Governor Demaray mga higala, no, with regards sa kaning road networks mga higala, apil pag atong airports gani, no. So hopefully no managan pa ng airport dia sa kuno. It's because if we say connectivity, dili naman guna kanang tulay lang po, no. It's about airports, seaports ug uban pa, no, nga makakuan po dito sa tong turista mga higala, no. And kabalota ang Caraga mga higala, daghan po mga tourist spots, no, nga ginakuan, no. Daghan po mga tourist spots nga angay atong maadtuan mga katambayan. Anyways mga katambayan, balik itaw man lang sa importante hinumdum ni ato si Bianan. Balik kita mga higala, no, di sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Hintayan ninyo karon mga higala na ako dito sa gawas, no. Anyways, una to mo ginudsonahan mga higala, no, alang sa kaning kunisbutan na ng itong development diri sa Mindanao mga higala, no. Mamag si Governor Demaray radyo itong makuan mga higala kay si gwapon to itong topic ni Senior Undersecretary sa DPWH mga katambayan, no, na si Kuan Yusek Emil Sadain, pero magnasya dakagang lakaw, no. So dinhi na punta sa airports mga higala, no, sa ubang lugar especially sa may Caraga region mga higala, kay magdilim kay mapansa kayo po ng Caraga region po, no. But una to mga ginot mga higala, diri sa sa balita, no, nakigigusa sa pagsaulog sa ika 140, no, nga tuig sa kasumaran sa lungsod sa Santa Cruz, Davao del Sur si Senador Francis Tolentino ni adtong Sabado October 5, 2024. May initon nga gisugat ang maong senador sa mga opisyal o mga residente sa nasampit nga lungsod. Sa pagpaabot sa iyang mensahe, gisaaran niya ang mga katawhan sa lungsod nga og mas daghang proyekto nga ibubo kung kini subling mudaog pagka-senador. Nagpasalamat usab kini sa katawhan sa Santa Cruz sa kanunay paghatag og suporta ngadto kaniya. Pipila sa mga proyekto ang gihatag niini nga General Services Office sa lungsod diin mahuman karong bulan sa Disyembre nga gipunduhan og minilyon nga kantidad gikan sa iyahang opisina. Lakip nini migahin usab og 1.2 million pesos ang pondo ang opisina sa senador sa paghatag og ayuda sa 600 ka mga residente nga apektado sa krisis hatod sa pagsaka sa inflation human sa programa sa munisipyo milahos sa Santa Cruz Central Elementary School ang senador aron pangunahan ang paghatag og ayuda. Giingusgan sa senador nga kung subling mudaog sa pagkasenador kung subling mudaog siya sa pagkasenador hatagan niya og pagpagad ang programa sa panglawas ug edukasyon nga gikinahanglan sa katawhan sa nasod. So mga balita mga higala, no, sa pagbisita dira ni Senador Francis Tolentino mga higala. Anyways mga higala, padayon natong hisgutan, no, ang isa sa mga development mga higala, no, in terms of infrastructure, no, katong proposal nila, no, sa Minda Board mga higala nga dugangan ang mga airport sa Caraga region. Although well sa ato sa Davao region daghan na kay tag kanang development pero dira mga higala man gud sa may Caraga region naman gud ang sumpay diha nga duol sa Visayas, no, and pwede po sa may connectivity mga higala. But anyways, alang sa kompletong kompletong pahayag, no, alang sa mga proyekto atong paminawan balik mga higala, no, si Dinagat Island Governor Nilo Demaray mga higala. Paminaw na to sa Mindanao because you've mentioned a lot like new and the old na i-repair ninyo. Kanisa ako as Regional Development Council Chair sa Caraga unom ang amo. Number 1, Dinagat, kaya taga Dinagat man ko. So ako na ning gipabutangan og FS nga budget 50 million next year. So giuna ko na ni dito na ko sa Kaap, ako na ning gibuhatan kung asang hangin, asang wagi. So kay og
magsurya ra mong ang airport niya, wala tay research in advance, asang hangin, bayabol ba day, unsa kataas, kaya dapat unsa may ibuhat, kay kaning ako, kuan man eh, I have 3 kilometers, that around 300 hectares sa dinagat. You need around 6 to 8 hectares to be able to have a better airport. Mo na basic 68 hektaryas. Mo nang ang ubang mga areas maglisod kay they don't have. So meaning dinagat, we have to repair Siargao. Repair. No, extend Siargao to make it international. Ang sa Surigao i-transfer kay gamay. No, manghihi lang ang 5 ka ero og dungan, di nakatugpa ang eroplano kay danglog na ang runway. So mga na dito sa Surigao man ang atong ibalhin na. No, niya man we have to do the bislig, padakan ng bislig niya ang tandag o niya ang butuan. O ang butuan patasaan na siya ang runway. No, kay anang mo butangan ni mo airport kung international na ka, dapat napog kay immigration, napog kay customs. So mo na problema na to kay kinahanglan na pud ta mag-hire og bagong immigration, bagong customs ug international mo. So interconnected na tanan, we got to plan para masulod nila sa ilang budget sunod nga na sila bagong customs o immigration o kaning ang saning quarantine. So kanatanan mag-uban man na sila. Sir, all of these airports, all in Caraga lang, sir, no? Oh yeah. Why so many airports in Caraga, sir? Gusto ni mo development, maski pa sa inyong balay o naka-airport, mas paspas siguro ang development. No? Bitaw. Dapat naman go 20 kilometers or pila ka radius, 100 kilometers radius, depende na sa ka. Pero if you wanted, these are existing airports man God. Kami sa isla sa dinagat mo na iba ko. So meaning, because we are an island, we need really airport. So, murag pasar niya ng radius na duol-duol ra nga di ka pwede magbutang. So, dili ba niya siya sa contradict sa project or study sa MINDA on intermodal transportation na dapat strategically place ang mga, like for example, airports, seaports? Dili na siya contradictory. In fact, that is being recommended kay sa MINDA because those 5 airports are existing. Na naman nadaan. For example, ang MINDA believes that the transfer of Surigao Airport would bring benefits to Surigao. Kaya ang Surigao Airport, kung maglain lang ang panahon gamay, di nakakatugpa, di nakakalupad. For example, the problem with Tandag Airport as well, kay dili kaayo siya well situated and well repaired, so mo nang ayuhon. And Bislig is already operational, and Siargao needs to be expanded as well as Butuan. So all these are within the MINDA plan. Ang additional lang diha dinagat that has been proposed by us because we are major tourist destination now and yet we don't have airport. Sir, usang timeline for the development of these airports po? Actually, these 5 airports are existing, pero ang timeline nani nga gibutang nato dapat in 2028 na in place kami siya lahat tanan up to 2032. Sir, what's the financial requirement? Ang financial requirement ani amo nang giduso pod sa CAAP o DOTR sa amo ang RDC sa Caraga. So mo na kong gingon, ang walay FS lang diha so far is the creation of Dinagat Airport ang walay FS. And all the rest murag ongoing na study. Pero sir, you mean purely government funds ni walay loan? I don't know with others kay kani siya purely DOTR ka-funding ni siya. I don't know kung sa mga scheme to be able to implement this, but as long that these matters are already within the plan of the RDC. Sir, medyo ambitious ang timeline ng 2028 to 2030. Ang beginning yan. Considering sir na dagan pa kayo naka-line up na infra projects, airport developments all throughout Mindanao, how confident are you na masugdan niya siya? Depende rin na sa mayong laki ng RDC chair siguro. Di rin siguro na ito tanawon. Wait and see if we can do it. Kung dili, we can reconsider. But we believe that kanang akuha, it's a new plan, and yet I was able to put in 50 million for FS. And the most viable airport that they can have is in Dinagat. While all the existing airports, for example,
in Siargao. It has been included in the plan sometime 6 years ago, the expansion. Pero karon na sila ongoing FS. Pero the problem with Siargao, mo nang maglisod because the land cost in Siargao is 15,000 per square. Unya, kinahanglan kag 68 hektaryas minimum. So sa imong isa ka hektarya 10,000 square times 15,000 pila na cost. So mo na problema ron. Pero sa dinagat pag magbutang may airport basig tag piso ra per square meters dito. So meaning mas viable dito ang samo. So mo nang it depends on unsaon na karon. And anyway, a plan is always a plan. It will not be implemented unless we don't have the money for that. Pero na-estimate, sir, kung pila ang kinahanglan for all these 5 airport wala pa na-rough estimate pero the final plan will depend on the FS and the costing. So kaya there were old costing in the past. Kaya di mahal naman ang simento, di mahal naman ang bakal, di mahal naman ang yuta. So ni mahal na po na. So that will be part on the feasibility study that they are going to have. Basta kami, in terms of airport in Dinagat, I was able and I can assure you that in 2025 budget, we have 50 million for the feasibility study. And the feasibility study will tell us how much will it cost after it will be finished. Yung rough estimate dati, how much? Dili na ko makuan kung pila because wala pa gani nila ma-final kung unsa kadako, unsa bay kinahanglan kay daghan pa man. For example, the Philippine Air Force would like to come also to be able to avail of the strategic formation of the Air Force in the Eastern Seaboard. Napoy maingon with that EDCA, the defense of the US would like to put up also an area in Dinagat that will be included in their plan. So I don't know which will be finalized, but what we have now is the 50 million that we incorporated in the FS in the 2025 GAA. Gini siya sa provincial government na funds or GAA, gini ay imposible po, wala po siguro probinsya na makapatukod o airport maski siya. Pero I mean yung FS na ginaingon yung mga 50 million ng provincial government. Dili, wala maingon na no? Wala ingon na. Ang FS tanan gikan sa national budget because airport is owned by the national government. Walay buang nga probinsya nga magbutag 50 milyones para magpabuhat og FS nga dili man niya. So dapat ang magbuhat og kwarta, magbutang og kwarta ang national government. Kay national budget man na kay ilaham ng airport. Sa amo noon, may gasto ng airport kay mulupad sa amo, maglana raman og haplas niya, lupat na dayon. Okay na sa amo, walay kinahanglan og airport. Gara-gara ra na sir. Okay pa sir, sa man sir. Pero sa Dinagat, how do you envision your airport in Dinagat, sir? International or domestic lang ba? Kami, we envision ang among airport. Viable na ba kabutangan og sa inyo nimo nga gamay pa lang ang Dinagat Island, viable pa magbutang airport sa Dinagat? Viable magbutang og airport because dili lamang kami ang moabot ang tourism man. If you envision it big, that many will be coming. So if you will limit your vision to certain numbers based on the people that will be flying in, dili gyud na mahimo. But the vision is to include in your planning those people that will be coming in, no? Mo na siya. So thank you very much for the international, sir. Kana siya karon domestic siya pero we are having a 3-kilometer span so that kung mahimo siyang domestic at least ready na siya. So naa na siya area. Kaya ang problema man god that's why big planes cannot come to small airports because the plan was limited to cater small planes only. Sir, clarification, if naay mga muadto sa Dinagat Island, paano sila muadto Dinagat? Yeah, you just go to Surigao. That's why we don't have airport. Kung unta og na may airport, gikan sa Davao, mulupad na lang mo diha, tukpan mo sa amo. Pero sa from Surigao Airport going to Dinagat by bus? Because we are an island, Dinagat Island, so got to go travel by boat. Pila ka oras? It's an hour. It's an hour. Okay na.
So mo to mga higala no, ang pahayag ni ni Dinagat Governor Nilo Demere kinsa membro usab sa Minda Board mga higala no. Kung nasa propan gyud niya mga higala no, gusto gyud nila nga mas mapadaghan ang air connectivity sa ilahang kuno. It's because daghan ng mga turista nga nagadayo sila, especially diya sa may Siargao Island mga tambay. Anyways mga katambay matay gong oras hangtod sunod puhon usab no dinhi sa tupanag-uban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas sa ngalan sa tibuok Pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas Davao. Ako inyo nakauban Armando Feniquito. Daghang salamat o mayong hapon kanato tanan. Amping kita kanunay mga katambayan.